So, eto, La Chica. Tagatanggap lang nga ba? O siya rin yung nagpaplano, gumastos at magpaliwanag ng confidential funds? Yan yung sabi dito sa ano natin. Kasi alam nyo, no? 125 million sa 4 na travel bags. Bakit kay La Chica ipinabaya yung pera ng bayan? Wow! Tama ba yun? Isa pang tanong, tagatanggap nga lang ba? O siya rin yung nagplano? Alam nyo, no? Ito yung pinakamabigat na tanong dito eh. Hindi kung may 4 na bag. Ang tanong, bakit ayon sa testimonya ni Gina Acosta, ipinag-utos ni Sara Duterte na i-turn over yung 125 kay Raymond La Chica, colonel, no? Isang security official. At bakit lumilimit tayo na may papel din siya sa operational inputs at documentation? Yan yung chain of control na kailangang ipaliwanag. I repeat, yan yung chain, no? Na chain of control na kailangan ipaliwanag. Kasi guys, no, mga mandirigma, no, nalilito kasi ako rito eh. Kaya magtanong tayo. Sabi ni Gina Acosta, 125 million inilagay sa 4 na travel bag. At sa utos mo ni VP Sara Duterte, ibinigay kay Raymond La Chica. Okay, fine. Pero sandali lang. Security officer si La Chica, tama? So bakit sa kanya ibinigay yung 125 million cash? Ano yan? Security detail o mobile land bank? Diba? At mas interesante ayon din sa testimonya mismo ni Acosta, si La Chica raw yung nagbigay sa kanya ng inputs at guidelines na ginagamit sa financial documentation. Ha? Talagang yung operation nyo dyan, tae-tae sa OVP. So, teka, sino ang may pera? Si La Chica? Sino may operational information? Si La Chica rin? Sino nagbigay ng input para sa documentation? Si La Chica pa rin? Ano lang trabaho ng disbursing officer? Diba? Kaya ito yung tanong ko kay Sara Potpot eh. Bakit kailangan ibigay sa isang security officer yung ganitong kalaking cash? Hindi ba may conflict of interest kaagad doon? Kasi kung legitimate lahat, bakit hindi sundan yung normal at malinaw na chain of accountability? And guys, linawin natin hindi pa nito otomatikong pinapatunayan na co-mastermind sila Chica o ninakaw yung pera. Yan ay kailangan patunayan sa ebidensya at sa hatol. Pero sapat ang testimonya para itanong kung bakit napakalawak ng papel ni La Chica sa proseso. Sagot! Hindi pala sila makakasagot. No. Kaya kung ako yung sa defense, wag puro technicalities. 'Di ba? Ipaliwanag nyo yung chain. Sara Acosta, 4 na bag, 125 million, La Chica. O ano nangyari diyan? Ba't gano'n? Yun ba? Yun talaga? Oh. At pagkatapos si La Chica, pagkatapos nito, si La Chica pa yung source ng ilang impormasyon ginagamit sa documentation. Hindi ba pati kayo, sigurado ako pati dyan sa OBP napapakamot kayo ng ulo eh. Di ba? Kaya guys, simple lang kung legal, ipakita ang proseso. Kung tama, ipakita yung dokumento. Kung gastos, kung ginastos ng tama, ipakita kung saan. Dahil yung 125 million, hindi personal na pera na pwedeng sabihin, pare, 4 na bag, ikaw na bahala dyan. Can you imagine that? Pare, parts, pre, ito, sa'yo na yan. 4 na pera, 4 na bag, ikaw na bahala muna dyan, Alam mo naman na yung procedures eh. Pera ng bayan yan. At kapag pera ng bayan ang pinag-uusapan, walang trust me. Dapat may resibo, may proseso, at syempre, may pananagutan. Yo! Aba, ayusin mo salita mo. Aba, ayusin mo naman salita mo. Ano ba kasi pinagsasabi mo dyan? PBBM vlogger po ba kayo? Actually, PBBM supporter ako. Tapos vlogger ako. Pero kunyari parang kasi yung pangit pakinggan PBBM vlogger. So, am I vlogging
Para kasing bayaran yung dating. Pero anyway, in a way, PBBM vlogger kasi binavlog ko, dinidepensahan ko si PBBM and pinopromote ko din siya. Good afternoon, sabi ni Boss Sato Margarita from Japan, Choto Sumaymasen, Konodensya wa. Grabing kasawapangan ng pera ni Sara Duterte, busog na busog ang bulsa. O yun nga no? Spy hostess yan ng DDM. Ang ina mo, libayan. Ha? Drippy Monarch. Ay, iba pala ito. Minura. Oh, hindi ako nag-amura kay Atty. Libayan. Atty. Libayan, how are you? Happy Sunday. Oh. Podcaster para si podcaster. Okay, I'm a podcaster of BBM. PBBM. Ina nyo, dilawan, bigyan ng toothbrush si Lamas. Bakit? Bakit bibigyan ng toothbrush? Bigyan ng toothbrush si Lamas. Ano naman kayo? Kayo naman, no? Oh, anyways, siguro naman pwede na tayong daan muna ako dito sa loyalistang vlog. Fucking ina ka. Bobo ka pala Dadaan-daan ka pa ritong tutungaw-tungaw ka. Dapat di ka na dumaan, tungaw. Sipain nyo na yan para hindi na makadaan ulit. 100 lang gago ka Punta na tayo sa pangatlo na sa ating main topic. 'Di ba? Daming tartar sa ngipin nila. Oy, bahala kayo dyan. Ayokong personalan ng ganyan Kunyari lang, ayoko. Huwag nga kayo dyan. Ano naman kayo sasabihin po dyan, nag-a-adopt. Wag personal na mga banat. Bago tayo mag-react, basahin ko lang din to. Ito basahin ko na lang sa inyo. I'm not sure kung mababasa nyo, pero ako na sa inyo. Magbabasa. Sabi rito ni Professor Antonio Contreras, I think and I believe this is pertaining doon kay Facts First, kay Christian Esguerra. Sabi rito ni Prof. Antonio Contreras, in my view, a journalist should always strive to be fair, verify the facts, and give the other side a meaningful opportunity to respond. A vlogger can be considered a journalist if they consistently observe journalistic standards, including accuracy, verification, fairness, independence, and accountability. The platform does not determine whether one is journalist. Adhere to professional standards does. However, once a person begins framing reports primarily through personal opinions, criticisms, or partisan judgments, the person is no longer functioning purely as a journalist but as a commentator. There is nothing inherently wrong with commentary, but it must be clearly distinguished from straight news reporting. So yun yung pinagkaiba. Komentary ka lang ba o packing shit ka? Parang gano'n. So this is where many people are getting it wrong. Christian Esguerra is now a commentator, vlogger, podcaster. He may have been trained and may have worked as a journalist, but he no longer operates solely as one of its strict sense of the word. No? So, kumikilos siya o gumagalaw na siya kahit na na-train siya bilang isang journalist, pero hindi na siya kumikilos bilang isang journalist. He no longer operates solely as one of the strict sense of the word, being a journalist, he means. Much of his current work involves analysis, criticism, and opinion. He should therefore be assessed not only according to the standards of a straight journalism, but also according to the facts that he is now public commentator where he can freely express his opinion. Diba? Ganyan sana, okay naman Diba? Okay naman pagka ganito. Ito yung gitna. Ito yung fair. Diba? Pinaliwanag niya. In-educate niya tayo kung bakit nga ganun yung asal ni Tungaw. Di ba, Ma'am Jennifer? Boss Mintikla Chica.
pinaliwanag niya bakit tutungaw-tungaw si Christian Isguera. Pinaliwanag din niya dito ni Prof. Antonio Contreras kung bakit kailangan nating intindihin na tutungaw-tungaw si Christian Isguera. 'Di ba? Oh, eto, for me, ang rate ko rito 3 out of 10. Ay, hindi. Joke lang, Prof. Antonio. Ang 8. Ha? It's not perfect. Nakakaasar because it's parang medyo iba kaysa sa view natin. Magkaiba, 'di ba? Pero kahit magkaiba yung view, medyo understandable. Rational, ika nga, 'di ba? Oh, yan.